napaka-effective ng mga vloggers, ng mga Duterte, yung mga Duterte-aligned vloggers. O, magkaiba kasi. Ang mga Duterte vloggers, nagva-vlog kami para sa Pilipinas. Nagva-vlog kami kasi gusto namin nung Duterte type na gobyerno. That is why nagva-vlog kami. Wala man kami nakukuhang bayad from, ano, wala man kami nakukuhang bayad from the Dutertes. Sabi ko nga sa inyo, the last Christmas party na inatinan natin inatinan natin with OVP. Ang nakuha ko nga lang, Joy, liquid dishwashing paste. So wala talaga. Pero nakikita mo, bakit sobrang effective ng mga Duterte vloggers? Kasi nga, meron kaming benchmark. Meron kaming pinaghuhugutan. Meron kaming good governance na may listahan kami ng lahat ng mga nagawa ng pamilya Duterte sa gobyerno, sa probinsya nila at lalong-lalo na sa Pilipinas. Si Pangulong Duterte, meron kaming basis. Alam namin yung mga proyekto niya. Yung mga proyekto niya napakikinabangan namin. Yung wisdom niya hanggang ngayon ginagamit pa namin. Oo, sa totoo lang, marami kaming pag tinanong mo bawat Duterte supporter, bakit supporter ka ng mga Duterte? Marami silang isasagot sa'yo, kasi nawala mga adik sa amin. Kasi 10 years na yung namin, yung passport namin. Kasi yung mga lisensya namin sa pagdadrive, sa permit to carry, yung sa license to own and possess firearms. Ano yun? Lahat yan 10 years na nawala yung red tape. Dati, yung mga taga-ahensya ng gobyerno, ang hihigpit nila. Pero ngayon, si Pangulong Duterte, naging friendly sila. Nawala ang fixer sa LTO. Nagkaroon ng maraming mga kalsada. Hindi man 100% nawala ang mga droga, pero malaki yung naging pagbabago sa lugar namin, yung probinsya namin, mga airports namin, yung services sa ospital, yung mga pantalan, nagsipaggandahan, yung mga pulis, tumaas ang moral, naubos ang mga komunista, and the list of yung mga nagawa ni Pangulong Duterte goes on and on and on. Hindi matatapos. Pero ngayon, kaya ang dami naming hugot. Tanungin mo yung mga tricycle drivers, mga normal na tao. Bakit nila gusto si Pangulong Duterte? Ramdam nila whether mahilig sa politika yan or not. Pero ngayon, tingnan mo yung mga vloggers mo, wala silang may content na magandang ginagawa mo. Even si Claire Castro, wala siyang masabing maganda na nagawa mo. Nagsisinungaling sila by saying maganda ekonomiya, maganda ang peace and order, bumaba ang sa drugs, kesyo ganito, sobrang sinungaling nyo. Kaya wala nang tiwala tao sa inyo. O ano ba yung negative 3 na trust rating, tiwala? Wala nang taong may tiwala sa iyo. Imaginein mo, in ratio, in statistics, lahat ng Pilipino galit sa iyo. Okay lang sana kung meron ka pang at least mga 1%, 2%, 3% na naniniwala sa iyo. Mantakin mo negative 3. Lahat ng Pilipino banas na sa iyo. Tapos nandiyan ka pa din. Tapos pakuya-kuya-kuy ka pa din. Trust rating, wala na silang tiwala. Trust. Ayaw na nila sa'yo. Kaya dapat, kung ako sa'yo, kung talagang mahal mo ang Pilipinas, makabayan ka at gusto mong mapasaya yung mga taong pinagsisilbihan mo, lumayas ka na dyan sa pwesto. Yun lang yun. Wala nang ibang way. Hindi mo na maiaahon to. 2 taon ka na lang hindi mo na kayang iahon to. Magsisimula na ang 2026, next week, 2026 na. Hindi mo na kayang iahon to. Kahit anong tumbling mo, wala. Wala nang tiwala sa'yo kasi mambubudol ka eh. Nagsimula yung panunungkulan mo, sinabi mo, unity, pag-iisahin mo, pero winasak mo. Di ba? Sinabi mo, itutuloy mo yung mga gagawin, mga proyekto ni Pangulong Duterte, putang ina, exact opposite ang ginawa mo. Sinabi mo,
maglilingkod ka sa taong bayan, i-redeem nyo yung pangalan ng pamilya nyo. Yung masamang perception sa pamilya ninyo, i-redeem ninyo. Utang ina, mas malala pa yung ginawa mo. Sabi mo, nito lang, mahiya naman kayo. May makukulong bago magpasko. Putang ina, magbabagong taon na. Tapos ngayon, ang sasabihin ng PCO, secretary mo, na si Dave Gomez na kalbo, katulad ko at ni Manat Bay, na yung kay Janet Lim na policy, it took them 1 year para may makulong na mga politiko. Putang ina nyo, ba't kayo nagnangako? Bakit kayo nagsasalita? In the first place, kayo naman ang nagbigay ng timeline. Kayo ang nagsabi na bago magpasko, may makukulong ng mga politiko, pero wala. Tapos ngayon magagalit kayo, hindi naman kasi ganun yun kabilis. Hindi naman, may proseso yan. Putang ina nyo, may proseso pala. Bakit nagpo-forecast kayo ng mali? Yan kasi ang mahilig ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Mangako ng, magbigay ng false hope. Magbigay ng false promises sa mga tao. Kaya wala nang tiwala sa kanya. Pag magtitiwala ka pa ba? Kung ultimong sinabi na natin na magpa-drug test ka para magkaroon ng peace of mind yung mga tao na ang nagpapatakbo ng pamahalaan natin ay hindi sabog, hindi bangag. Sasabihin mo na hindi konektado sa public office and public trust yung pagpapa-hair follicle test. Hindi ba? O yung nagko-comment dyan na negative 0, ano ka ba? Negative 3? Walang negative 0. 0 yan eh. Yung 0 pagkatapos siya, negative 1, negative 2, negative 3, hanggang negative pa. Yung habang tumataas yung numero niyan na negative, pababa ng pababa yan. Walang negative 0, hindi ka nag-mathematics, no? Walang palabra di honor, sabi ni Mish. Putragis, shout out sa iyo. Maraming salamat doon sa nag-send ng stars. So wala na yan. Kahit na ano pang gawin nila. Kaya nga ganito ang gagawin nila, no? Dahil hindi na nila kayang i-revive. Wala na sa ICU. Sabi nila nasa ICU na yung presidency ni Bongbong. Wala na, patay na. Patay na yung nyo. Inaagnas na. 6 feet below the ground na yung administrasyon ni Bongbong Marcos. It's just a matter of time. Kumbaga sa may cancer, terminal na. Hindi na yan kayang i-revive. Wala nang chemotherapy. Wala nang operasyon. Wala nang kayang gawin yung mga doktor niya para iahon yung kanyang administrasyon mula sa lugmok at lusak na ito. Wala na. Kaya nga ang gagawin na lang nila, in order for them to have a chance na manatili sa kapangyarihan. Manatili sa kapangyarihan in what sense? Yung hindi sila makulong pagka alis ni Bongbong Marcos sa 2028. Yun na ang concern nila ngayon. Kasi sa dami ng kasalanan na ginawa nila, sa sobrang hayag ng mga katarantaduhan, kademonyohan, pagnanakaw na ginawa nila sa bayang Pilipinas, there is no way na mapapatawad sila ng taong bayan. And yung susunod na presidente ng Pilipinas, definitely, ifo-force or pipilitin ng mamamayang Pilipino na mapanagot lahat ng mga nagnakaw sa atin since 2022 hanggang 2028. Ipe-pressure talaga natin yung susunod na administration to go after this corrupt congressmen, corrupt senators, corrupt president. Kaya ang gagawin nitong administrasyon na ito, gagawin ng lahat to put someone dyan sa posisyon na hindi sila hahabulin. Yun ang gagawin yan. Maghahanap yan ng kandidato na mangangako sa kanila na hindi kita hahabulin. Suportahan mo ako para manalo tayo sa 2028. Promise, hindi kita hahabulin. Kasi yan si Bongbong. Hindi natatagal yan ng 16 years. Hindi na. So gusto na lang yan, i-enjoy yung kanilang mga nakulimbat. Yung mga nabawi nilang yaman. Gusto na lang yan i-enjoy. Kasi hindi niyan kayang dalhin sa impyerno eh. Walang ibang pupuntahan yan kundi impyerno. Diba? So, maghahanap yan sila ng kandidato na sa kanila, magko-commit sa kanila that we will not go after you. Talunin lang natin si Inday Sara, we will not go after you. Yung hawak nila sa leeg. Kaya ang gagawin nila ngayon, yung mga Duterte, sisiraan na nila.
come 2026, full-blown na yan. Full-blown na yung, ano nila, yung paninira nila sa mga Duterte. Kapag kasi Inday Sara na-disqualify mo to run for 2028, meron silang fighting chance. May fighting chance sila kasi, if not Inday Sara, sino yung tatakbo aside from Inday Sara? Diba? And pinakamalakas yung chances natin na yung magiging susunod na presidente hahabulin itong corruption ng 2022 to 2028 si Inday Sara lang. Kasi nakikita niyo si Inday Sara hindi masyado nagsasalita diba? Nakikita niyo si VP. Nakikita niyo si VP hindi masyadong naimik Kasi alam na natin yan. Mag-aano na yan. Maghihiganti talaga yan. Hindi maghihiganti sa nang-api sa pamilya nila. Kasi yun ang api sa pamilya nila, yun din naman yun ang aapi sa atin Maghihiganti yan doon sa mga nang-api sa Pilipino. So sunod-sunod yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama pala, lapakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili